Si comparing Josh. Oo, kumbaga ng psycho, no? Oo. Lip in right, flexi. Oo, tapos biglang magugulat na lang. So, ikagugulat din natin because this is a fresh start for both of our teams. Hindi naging maganda ang storya Season 10 pero gusto lang gumawa ng bagong storya dito sa ating MPL Philippines Season 11. Biyahing tagumpay nga ba or it is Next Play Evos for game number 1? Napakaganda sa akin kasi nung edit pick dito sa side ng TNC kasi kahit pa paano malilito ka talaga kung saan pupunta yung edit na iyon. Hindi clear. Kaya nag-standard route lang muna ang TNC. But then again, these are guys, nakabisado din ang galawan ng bawat isa. As for example, nandito si Brusco. Matagal na rin ginagamit ni Brusco ang Ruby. Yes, oo. Kumbaga, favorite na favorite talaga nila itong lineup to. Pero ang nakakabilib, actually, 1 minute. 1 minute, nakapag-orange na, nakapag-purple na, nakapag-lito pa. Bilis. Si Boyet, Oo, sobrang classic bilis. Karina. Oh, nabanggit mo kanina during draft. Again, may mga signature heroes ang Next Play Evos, lalo na kay Boyet DR. So, paunahan to in terms of objectives para sa ating dalawang teams. And interesting yung magiging matchup nung Kari and Harith pala. Doon na sa gold lane marksman and gold lane na mage. Medyo kailangan mag-ingat ni Innocent dito dahil kayang-kayang makawala ng isang carry doon sa Zaman Force. But then again, ganun din naman ang carry. Hindi siya pwedeng sa loob ng Zaman Force. So talagang outplayan ang laban. Medyo skill-based yung matchup na yan. skill-based, Lamang yeah. lang ng konti si Innocent kasi meron siyang malaking poke damage. And Yep. remember, 5 beses na buff yung first skill ni Harith. Umabot na sa point na yung level 1 niya, 200 plus damage. Yung isang first skill niya. Mararamdaman if ever, so hindi rin pwedeng lumalim masyado si Domeng DR. Pero kung mapapansin natin, in terms of pag-aagaw doon sa jungle area, nangunguna si Kuya Boyet kasi hindi nakuha kanina ni King Kong yung isang neutral farm. Si Tito Boyet na Oh. kayang-kayang likuran ang mga heroes ng TNC. But who do you target here? Ayan na nga! Oh! May knock-up na meron si Jesus dito and Goyo taking in the last hits. Kaya naman pala. Bentings running away. Nandun na din si Ding. Slam. Mahuhuli pa nila dito. Ang ganda ng hila. Counter go naman. Para side ng next play. Ang tindi nung setup ni Jesus. Parehas nagsiset up ang dalawang kupunan na to. Midnight, Chantel. Sagutan lang yung dalawang teams natin. Ganun ka-importante yung pagbagamit sa bush. Pero top lane, Domeng DR on target. King Kong with a kill. And yun yung kalakasan ng isang Hayabusa. You can definitely take those assassination plays. Yeah. But man, mukhang masaya magiging laban na to dahil sa mga exchanges. Bakbakan, no? Ito talaga yung laro ng mga may init. Ang puso at dugo. Pero now, NXP, they hold the turtle in front of the arena. Hindi nakapwesto actually ang TNC dito. And I think isusurrender din nila. Kasi napagamit ang Retribution si King Kong kanina. Kaya ang taas ng burst damage niya. Kasi naka-blood Retribution. Actually, yung red retri yung hawak niya. Parang TNC ngayon, ayaw muna nila. Gusto na mag-focus doon sa pagkuha sa may gold lead with Domeng DR. And ang ganda ng adjustment na ginawa ng Next Play Evos kasi akala natin, dediretso yung TNC kanina after that first blood doon sa jungler ng Next Play Evos. So, slow start para sa ating teams but it's more of setting off the tempo para sa kanilang dalawa. Actually, Yes. pinag-iusapan namin to ni Womi one time. Na kapag assassin ka, mas beneficial talaga tumaraw na lane. Hold that thought. Okay, ayun na nga yung rough waves na ipapop ni Goyong. Yun yung combo na gusto mangyari na side ng next play. Hila mula sa Ruby and then kukombohin mo. Babasain mo ng babasain kung ikaw si Goyong. But then again, this is a sustained lineup for TNC. Na-mention ni Midnight, napakaraming shield ng TNC. Di mo sila mapapatumbak agad-agad. Tsaka yung movement speed ni Bentings, sakto yung kanyang guiding window moment na yon. And for this one, talagang magagamit ng mga players and mga teams natin yung brushes onto this game. So 2-1 on the score, 4 minutes into our game time. And for the side of TNC, si Kuya Innocent plays muna. Mamaya parang makikita yung left-right niya. Oo, wala mo ng danger plays. Pero alam mo, dito mo ma-appreciate yung drafting prowess ng TNC. Lift understood na ang kailangan lang naman nila dito is yung guarantee na may safety tool sila up against the Ruby. And imagine, you're already playing into 2 Purifies, tapos meron pang guiding wind. Yeah. So ang daming paraan for TNC to engage and back off. So yun yung problema ng NXP. Hindi sila makapag-commit kasi kailangan yung i-go nila, kaya nilang i-burst kagad, pero kulang pa sila ng damage output. Purify kasi. So kailangan i-take din nila i-consider din nila yung cooldowns ng Purify dito or take one for the team. Ayan na! Ginawang bato! This time si Jesus. Rough waves coming in once again pero napakakunat ni Jesus. Split out na lang si Ding. Nandito si Boyet. But Jesus is alive!
Napakakunat ni Hesu doon na sa may bottom lane. And the moment na yun, ang daming mga ultimates na ginamit ng Next Play Evos. So kulang ang kanilang skills coming into this turtle objective. Now TNC sila ang nakaposisyon. Brusco DR is there para sa vision sa whole squad ng Next Play Evos at kumpleto na rin sila. May iwan doon sa may top lane is gonna be carry Doming DR. Ito na. Hinila lang muna nila ang turtle dito. Nandun si Ding, pero tatamaan siya! Nanakap ni Esu. Nakakailan na si Esu dito. Meanwhile, sa top lane, makakabasag ng tower habang nakuha naman ng turtle ang side dito ng NXPE. Naitabla pa rin ang laban. Eto na, left, right. Pareho sila may mga dash. Synchro vision, sabay, normal. Innocent. Grabe yung pitik ng damage dito ni Kuya Innocent. Innocent, taking down a tower and taking down the carry. Ang taas na ng kalamangan nito ngayon pagdating sa Gold Lane matchup. And again, do take note, natataas pa yung mid-spike ng TNC. Once they decide to group up, yung Zaman Force magiging problema na for NXPE. Kasi umaabot na siya sa point na only dash na yung Harit. Meron na siyang cooldown boots, meron na rin Calamity Reaper. And may hawak pa siya nung yung maliit na libro. Yung libro ng Sage. Oh my. May CDR din yun. May onting CDR. Oo, ramdam na natin ngayon Yeah. Kasi nung habang nangyari yun, dalawa lang sila yung match up natin talaga sa Gold Lane. So ibig sabihin ngayon, yung damage na is lamang na against Domeng. By the way, Domeng is at 0-2-0. So kailangan, kung ikaw ang Next Play Evos, gusto mo mataba agad yung carry, pero hindi ganon ang nangyayari. So grabe talaga ang control. Okay. I'm offended, sabi ni Brusco dito. Combo routine todo! Goyong and Brusco plus Ding. Yun naman pala, the Spider Senses. Alam namin na nagtatago kayo sa bush. Sabay sabi ng NXPE, kunin na rin natin ang tore ngayon. Grabe, mechanics. Oo. Pagka I am offended, sabay petrify. Walang galawan man, Jin Chantel. Oh, kita natin sa replay na to. Solid na crowd control after ng burst play. That's the plan. Yeah. The Purify was on cooldown that time para kay Innocent. And dahil dyan, nakabalik ang NXPE 1.3k gold. Under 7 minutes, yun yung nakakatakot sa kanilang lineup. I'm offended, sabay petrify, sabay rough waves. Yeah. Wala ka nang ibang hahanapin pa. And may hirapan ng TNC dito kasi again sila dapat na nagko-control ng momentum ng mid-game. But right now, it's hard to fight against NXPE kasi yung combo nakita mo na, but it's also a problem kung hindi sila lumaban kasi nagkaka-farm si Domeng DR. Oo nga pala, dire-diretso lang din dito ang side ng for both of our teams. And for Next Play Evos, nakuha na nila yung control. Kinailangan lang nila na isang team fight dahil dyan makakuha sila ng turtle objective. Meron na ring Radiant Armor si Brusco DR. So mas magiging Brusco pa siya dito sa atin laro. Pero bottom lane, mukhang may gusto Binabruscoan gawin din nila TNC. yung baba dito. Dash in, dash out lang muna Objective, si so? Innocent under sa Zaman Force. Push lang muna ang call ni na Bentings dito. Nag-go na ngayon si Ding. Si Ding nag-split-split. Meanwhile, ayun na, sinabunutan si Innocent. Innocent, halika dito. Innocent will fall down. Top lane. Nice counter go mula kay Ding dito. Nagpo-push lang sa top lane. This time, yung carry. Oh. Habang tumitipin na si Ding, ibang klase. Kakaiba. Space kung space para dito sa Next Play Evos. Binigyan na nila ng mga importanteng bagay. Domeng DR now has the golden staff para sa ating laban. At yung damage ng combo ni Ding DR and even Boyet DR on this game is very, very evident. Hindi nakakailanganin ni Ding ang kanyang ate na si Narda dahil siya na mismo ang nagdala para sa kanyang team para Eto makuha na. ang kalamangan na to. Nagiinit na ang NXPE. Classic gameplay from this team. Ini-invade na yung mga jungle resources ng TNC. Hinayaan nila mag-objectives. Si Innocent kanina kasi ang plano nila ubusin yung heroes ng TNC. And right now, they currently hold majority of the resources on the map. And again, ang problema nila, yung carry tumataba na. Meron ng corrosion sight, meron na rin golden staff. Yeah. And I think nagtatransition na rin towards that DHS. Yung pa naman din yung pang-shred dito sa klaseng sustain na lineup ng TNC. So kailangan gumawa ng aksyon ngayon ng TNC sa ating laban. At talagang kanina pa nagtatago sa mga brushes ang ating mga teams. Feeling ko aware sila eh. Oo, alam nila yan. Alam nila yan Galaw eh. amateur. Naamoy nila yan. Oo. Naamoy Galaw nila yan. yan sa amateur scene. Sabi nila, Naamoy okay, nila yan. dali natin sa Kahit MPL. walang tunog sa iba, magkakaroon talaga ng tunog yan. Okay, Ayan. yung matatouch dito, this time, yung knock-up, ayun na yung Zaman Force, nasa loob sila, pero right click, ay normal hit sa Domeng! si Domeng dito. Free hit si Domeng, sabay kill naman mula kay Goyong. Yun na nga yung ultimate na meron yung Hayabusa dito ni King Kong, pero pinag-share tayo sa damage output. Nandun si Ano si Ding. Innocent? Innocent, pero wala ng Zaman Force, kaya magbaback lang muna ang TNC. NXPE once again.
2-0 trade para dito sa side ng Next Play Evos at lumalaki pa nga ang kanilang kalamangan. Kung titignan natin mapa dito, nakasira na sila ng Torre doon sa may top lane at lumiliit na rin ang posisyon para sa side ng TNC. Parang team fights na lang ang inaantay natin. Alam mo yung talagang familiar na familiar sila sa isa't isa. Sabi niya, nandyan yan. Nandyan. Maniwala ka sa akin, nandyan yan. But TNC, nagkukulang na sila ng damage output against NXPE. Yung Zaman Force ni Innocent kanina, yes, masakit yung damage output niya, pero single target kasi yung kanyang second skill. Even though masakit naman yung first skill, ang problema kasi kailangan mong patamain. And the difference is, sa NXPE, pipindutin lang nila yung attack button. Yun nga eh. Dire-diretso. At saka ang bilis ng cooldown ng Ruby. Yeah. 006 para dito kay Brusco DR. Every time na may opportunity, kahit na millisecond lang ng crowd control, kinakapitalize talaga nila. Sa tingin ko nga, kapag nag-Zaman Force ka pa, mas madaling maglaland yung Ocean's Oddity. Oo. Mas malalaman mo saan yung pixel sa malaland yung Doon ka Ocean's lang maglalaro Oddity. eh. Doon Doon ka lang lang maglalaro sa Tama. loob. Kaya mas madali ring mabatama yung rough waves. Madali ka ring makakapag Breath of the Ocean, matatamaan mo lahat. Yeah. TNC, if they need to pick off one, kailangan pitas agad. Ayan na yung Demon Hunter Sword coming out from Doming DR. Yung mga HPs ng TNC ay hindi na malaking problema. And do take note, dalawa silang HP base 0 dito. Yeah. Si Boyet DR, kapag mababa yung HP na tinitira niya, sumasakit din lalo yung kanyang passive. Napakasakit. Nako, eto na yung Lord para sa side ng Next Play Evo sa may top lane at dediretsahin pa nga ng Next Play Evo. Parang ang problema ngayon na struggle for TNC, tama ba, is yung pang crowd control talaga nila is more on single targeting. Oo, parang... Bigla lang silang yayakapin ng Ruby. Si si Goyo lang yung nag-enjoy dito pagsama-sama yung NXP kasi ang dami niyang binubuga, ang daming XP eh. Pero yung apat, single target sila lahat. Oo nga, no? So yun yung kinakapitalize ngayon ng Next Play Evos as to while silang lamang ng 7.3k dito sa ating laban. So 11 minutes guys, and TNC medyo hindi natin nakikita yung aggression na ginawa nila kanina nung Yeah. nagkaroon ng surprise setup play from Jesus. Si Heso lang yung may capability to catch one eh. Tapos Oo nga. hindi pa, madaling i-dodge kasi. Yung knock-up ng isang, yung onward, and maging yung onward ay kaya mong i-dodge. Lalo na kung ikaw ay isang Grabe. carry. And even the Kadita, look at Goyong. Ayun na. 3-0-3 na si Goyong dito. Really enjoying this game. Sabay may pang-amplify pa ng magic damage. Oo. Yung pwesto ng mga teams natin, Kakaiba eh, no? alam nila eh. Ibang laro ng parang ibang diskarte ng MLBB. Kung ang point of view natin, kita natin lahat, parang ganun din yata yung alam ng mga players ngayon. Tignan mo si Boy ito, nagtitv, sabi niya may tao dito eh. Alam niya eh. Alam niya eh. Nire-recall lang ko to eh, kita niya to eh. Nakakailang amoy na sila dito sa bawat isa. Alam na nila yung mga bush play na yan. Nakailang panood na sila. Pero ang ganda ng ginagawa Nambibait, ngayon ng TNC, paunti-unti. Eto na naman, nakita na natin kung seal play para sa next play. Nag-call. Meron bang mapapalipad si Goyong dito? Kalma. Kalma lang muna. Napakaganda ng mga ganong klaseng plays kasi even for Next Play Evos, hindi nila pinilit na i-follow through Yeah. yung instant conceal play. Yung iba, ipipilit yun eh. May disiplina, kumbaga, and alam nila mag-i-spawn yung Lord in 20 seconds. Actually, 10 na lang. And lamang kasi sila pagdating sa position. Pag lumapit yung TNC rito, again, ang daming ways for NXP to engage. Nandyan yung I Am Offended mula kay Brusco DR. And yung carry, hindi mo pwedeng i-underestimate yung damage output ni carry. And si Lord nararamdaman niya. Kalahati Isang agad, segundo oh. lang binanatan. Halos kalahati ng buhay niya. Parang walang easy kill kasi yung TNC. Yes, makunat sila. But then again, true damage ang kay Doming. And Pati si kay Goyong. Boyet. Oo, pati kay Boyet. So parang okay lang. Sige, mag-shield kayo dyan. Tsaka lahat ng mga heroes din ng TNC, parang skill dependent din. So Oo. kailangan nila mag-focus fire talaga dito sa ating laro. So tingnan natin kung Yeso? sino nga ba i-focus Okay. fire. Onward. DDR. Meron zero play. Nanakapan ngayon si Ding. Ayun si Eso, pero tinatamaan ng mga shuriken dito. Yun na nga yung Lord na Uy, mapapupunta si na Wow! sa NXPE. Free hit lang si Doming dito. At ayun na si Ding. Ding, walang bato. Ang Dahil magbabak na lang. Nice zone mula kay Ding. Si Boyet ay nandito din. Ka-Boyet, tinabol si Eso. Eso lumilipad palayo. Si Benting sumatakbo na rin. Knock up mula kay Eso dito. Pero si Boyet dito. Ka-Boyet with the strikes. Flicker out. Flick out. Jesus, lumipad din si Jesus dito pero nandito si Oh. Nabrosco, hindi na makakawala pa. Para ako nakakita ng Zoids na lumilipad, pero nandun pa rin ang confidence ng Next Play Evos on killing out Hesu. Hindi na binibigyan ng chance. So meron silang Lord na dadaan dito sa may middle lane at napakalinis ng ginagawa ngayon ng Next Play Evos. Grabe yung the moves ng mga players natin. Pero gusto ko lang i-point out si Doming DR kanina. Sabi niya, kaya mo na yan, Boyet. Mag-Lord ka. Dito ako sa hero kasi ako yung importanteng kalaban ng TNC. Right now, it's Scary against TNC.
Ito na yung Lord. Kari versus TNC. As TNC will defend yung mid Sobra. ngayon ng Next Play Evos. Merong Immortality, si Ding DR at mag-march in pa nga sa may middle lane. Pwede naman yung standard pick. Sabi dito ng NXPE, 11K. Mula doon si Bentings ngayon. Nakapsa naman, tatama sa dalawa dito. Pero merong rock TNC! waves. Si Goyong. Heso is down. Brusco is down. Pero lamang na lamang dito ang NXPE. Free pa rin si Doming dito with the shurikens. Sabay Phantom stepping out. And finally, NXPE taking game number 1. Nakita natin ang lakas ng Next Play Evos dito sa game number 1 at napaka-solido. Kinailangan na lang ng isang teamfight after nun dumire-diretso